what you like to be in the future. Ma'am, I'd like to be a nurse, Ma'am Santos. Mom, I'd like to be a doctor, Mom. And you, Theo? Me? I'd like to be a politician. During rallies, I see politicians sing and dance. I love to sing and dance. Therefore, I want to be a politician. But Theo, a politician's life is not about singing or dancing. It's maddening. That's right, son. You will lose your privacy. You might even lose your decency. But that is my grandson's dream. If he wants to be a politician, we need to support him. But Ma, Stop! The two of you. Ricardo, if I discourage you to become a teacher because there is no money in teaching, you would not have been a multi-awarded principal. Theo dear, if you want to be a politician, you must develop your body and mind. You must have a strong body and a keen mind to withstand the rigors of politics. I love to dance and read, Grandma. Therefore, develop my body and mind. I love to dance and read, Grandma. Not enough. Go into sports and meet people. Sports? Go into boxing, son. Follow Manny Pacquiao. Jog, jog, punch. Jog, jog, punch. No. Go into football, son, and follow Phil Young husband. Run, kick. Run, kick. Stop! Did you even consider my grandson's life? Theo, what sports do you wish to be in? Swimming. It's less complicated than others, Grandma. Welcome to our swimming class. Swimming strengthens your heart and your lungs. It also improves your balance, coordination, endurance, and speed. For start, let's do some stretching. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Theo, jumping jack. Now everyone concentrate. Theo, you start jumping jack. 1, 2, 3, 4. 1. Theo, focus. Focus, Theo. Now, let's learn how to bubbles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Theo, I say bubble, not drink water into the pool. Ma'am Tablan, I didn't know that swimming can be tiring. I quit. But Theo, there is no shortcut to your success. If you really wish to be successful, undergo and overcome pain. No pain, no gain. So don't quit. Remember, winners never quit and quitters never win. With concentration and determination to succeed, Theo, under Ma'am Tablan's expert coaching, eventually learned the different swimming strokes and became a strong swimmer. He also gained many friends whose thoughts were listened and considered. During their culminating activity, as they positioned themselves for a dive, waiting for Ma'am Tablan's booming voice of, "Ready, get set, go!" He heard a frantic cry from over the next pool. "Help! My son fell to the pool! Somebody please help!" It was automatic on Theo's part. He immediately grabbed the floater, went to the next pool, helped the child cling to the floater, and brought him to safety. The child's mother was crying as she thanked young Theo. "God bless you for saving my child. Thank you so much." Zero listeners, this is an exclusive report live from Pasianan's Inland Resort.
A young swimmer has to save a child from drowning. Theo Prieto is his name. Hello, Theo. I am Bombo Noel. What can you say to the listeners of Bombo Radio? I am happy because I have helped someone. God has a purpose for me not to quit swimming. So you thought then of quitting? Actually, yes, because I found my swimming teacher very intimidating. But not anymore, because to her, I owe a lot. You've heard our young hero here. Thank you, Theo. Dear listeners, again, this is Bombo Noel. Back to you, Bombo Divine, at the studio. That is my grandson. We are so proud of you, dear. Mom, Dad, you know what? If I cannot be a politician someday or in the future, it's okay. But I know that in my sports training, especially in swimming, I will be happy helping others in my own little way. Son, wherever you're happy, we will support you all the way. Hey! Bravo! Talagang kakaibang talento, mga minamahal naming kabuhay na taga-subaybay ang ating saksihan. Ang sarap-sarap pakinggan sa ating mga tenga at ang sarap-sarap tingnan sa ating mga mata ang deklamasyon po ng ating minamahal na bisita sa umagang ito. At yung ginawa niya ay nanalo po yun sa nakaraang St. Paul University Talent Fest. Talagang ipinakita niya, ibinahagi niya ang kanyang kakaibang talento para po sa inyo mga taga-subaybay naming mga kabuhay. Okay? So, let us all welcome our guest for today, Mr. John Felix Lima. John, pasok! Isang magandang umaga sa inyong lahat mga kabuhay. Isa pong karangalan na maging bisita sa isang Facebook page na Hi Buhay. Ako nga po pala si John Felix D. Lima, ang kauna-unahang Mr. Senior High School 2024 at ang Vice Presidente ng Iloilo City National High School nung nakaraang school year noong 2023-2024. At isa po akong STEM student nung ako po ay nag-aaral pa sa senior high school. Yes po, John. Maraming salamat po sa iyong napaka-simpleng ngunit rap na pagpapakilala, no? So, hindi lang po yan mga kabuhay. Si John Felix din po ay hindi lang sumasali sa mga pageant. Ika nga, siya po ay isang journalist, isa ding student leader, at syempre yung nasaksihan natin kanina, isa po siyang declaimer, no? Yung mga galing niya ay taos-puso niyang ibinabahagi sa ating lahat. So, sa pagsasali po ni John Felix, talagang natutuhan niya yung 3 K. Ano yon? Yung kaalaman, yung kakayahan, at yung kasanayan niya sa mga pageant na kanyang kinabibilangan. That's why nagiging lakan ng kalikasan noong 2023 sa Division YESO at syempre pa sa taong kasalukuyan ay nagiging Mr. Senior High School. Siyempre, patalbugan yan sa question and answer, yung pagrampa-rampa, at siyempre, hindi nawawala yung talent portion. At yan po ay nandyan na talaga sa kanya, kaya siya ay nanalo at magaling. Okay, John, ready ka na ba sa ating matindi at umaakitabong talakayan? At siyempre, may interviewhan pa ngayong umaga? Ready na po, sir. Yes, unang katanungan ko sa iyo dyan at sa ating daan-daang mga taga-subaybay sa ating Facebook page. Dyan, dahil lagi kang sumasali sa mga patimpalak, ano-ano ba yung mga paghahanda mo sa mga kompetisyon ito at bakit ka nananalo dito? Salamat, sir, sa napakita mong tanong. Siguro, yung paghahanda sa isang kompetisyon ay kailangan magkaroon ka ng katatagan. Ito ay katatagan sa mental, physical, emotional, at spiritual na aspeto. Sa aspetong mental, kailangan mong maging handa sa anumang pagsubok na iyong kakaharapin. Physical, syempre dapat hindi mo kalimutan yung iyong sarili. Kailangan mong kumain ng maayos, matulog na mabuti,
At syempre, kahit sa pag-e-ensayo, ayusin mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sarili. Emosyonal. May mga tao talaga na hindi maniniwala sa iyong kakayahan. At baliwalain mo lang yun. Maniwala ka lang sa mga taong naniniwala rin sa iyo. Dahil kailangan mo ng isang matatag na emotional or support system para mas maayos mong magawa at mas makakapag-excel ka sa iyong kompetisyon na kakaharapin. At syempre, sa larangan ng spiritual, kailangan mong ipasa Diyos ang lahat dahil Diyos rin na naman ang may alam kung ano ang mangyayari sa iyong hinaharap. Yes, Jan, ako ay sumasang-ayon sa binitawang mong salita. Marami talaga mga tao sa ating paligid na kapag umaangat ka, ay yung tinatawag natin kalangka mentality, di ba? Nais Yes, nilang sir. hatakin pababa. Pero si Jan Yes, sir. po ay hindi nagpahatak sa kanila dahil pinanindigan niya kung ano yung tama at yung kung ano talaga yung gusto niyang marating sa buhay. At syempre pa yung last words niya, yung tungkol sa Diyos, yun talaga yung gusto nating mapakinggan na yung ibinigay sa atin ng Panginoon, ating talento, kung ano man yun, ay nais natin ibahagi sa ating kapwa-tao upang tayo ay magiging salamin ng presensya ng ating Panginoon. Okay? So dyan, dito po sa ating programang Hi, Buhay, ay binibida po natin yung mga kwento ng mga ordinaryong tao na may di pangkaraniwang kwento at isa ka riyan dyan na isang simpleng mag-aaral ngunit may mga di pangkaraniwang mga karanasan in the past at yun po ang nais naming mapapanood at maririnig mula sa iyo, Ginoong Felix, no? So, since ang ating buhay dyan ay binubuo, ay parang isang pelikula nga, may nakakatawa, komedya, may trahedya, nakakalungkot, nakakakaba, nakakatakot, at syempre, hindi nawawala sa isang pelikula yung action, di ba? Dyan, pwede mo bang ibahagi sa ating mga tagapanood at taga-subaybay yung apat na mga emosyon o damdamin na yung naramdaman, no? Yung mga pinakamatindi at pinakasidhi, saya, lungkot, kaba, at aksyon na yung naranasan mula nung ikaw ay nasa elementarya, nasa high school, upang mabigyan natin ng kaalaman at payo, syempre, ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay. So, maraming salamat, sir, dahil binigyan mo ako ng opportunity na ipahayag ang kwento ng aking buhay. So, siguro sa pinakamasaya ay yung magkaroon ka ng taong karamay na palaging andyan para sa'yo kung may kinakaharap kang problema o mga balakid sa buhay. Ito man ay maging pamilya mo o kaibigan. Kasi sila yung nagsisilbing liwanag o kasiyahan sa iyong madidilim na araw. Subalit, alam naman natin lahat na ang mundo ay parang gulong na hindi lahat ay nasa taas. Meron ding minsan na madilim na mga pangyayari sa ating buhay. Siguro yung isa sa pinaka nakakalungkot ay yung mawalan ka ng tao na akala mo ay andyan para sa iyo ng pangmatagalan. Yung hindi mo alam na bigla ka na lang iiwan. Hindi man ito sa love o sa relasyon, ito man ay maging kaibigan o di kaya sa kamag-anak o di kaya kahit sa mga alaga mo. Napakasakit talagang mawalan. At syempre yung takot, yung takot na nararanasan natin, yung hindi mo na alam yung mangyayari sa iyo sa hinaharap dahil nawalan ka ng karamay na akala mo andyan palagi para sa iyo. Siguro yun yung takot at syempre yung takot na mapag-isa ka. At syempre na-experience ko rin ang karasan na hindi naman na inaakala kong hindi nakakapat sa akin kasi alam kong hindi ko naman talaga deserve iyon. At syempre siguro yung action is sa kalagitnaan man ng anong pagsubok yung naharap ko ay patuloy pa rin akong bumabangon. Kasi kahit ilang beses man akong nadapa at naiwan, patuloy pa rin akong babangon. Sa gabay, sabi ko nga, sa gabay at paniniwala sa Poong May Kapal. Natuto akong magkaroon ng limitasyon o boundaries. Kasi lahat ng bagay ay hindi tumatagal.
Sabi nga, ika nga nila, the only constant in life is change. At hindi lahat ng kasiyahan mo ay mananatili. At kahit ito man ay mapatao, kasi ang tanging pangangapitan mo lang ay iyong sarili. Humingi ka ng gabay sa poong may kapal dahil lahat ng ito ay pagsubok lamang. Pagsubok na magbuhulma sa iyo na maging ikaw. Kasi naalala ko noon, merong instance na akala ko yung mga kasama ko kasi hindi ko siya ma-share kasi medyo hindi naman mas sensitive. Basta personal na yung nasa patimpala kami o nasa contest, tapos yung mga kasama ko nananalo na akala ko yun na yung katapusan ng mundo ko. Pero yun yung nagsilbing inspirasyon sa akin na next time gawin ko yung ako. At yun, nanalo ako sa mga patipalak sa Mr. Senior High School at sa Lakan ng Kalikasan. Dahil ipinapasa Diyos ko yung lahat na yun. Natuto akong magpatawad. Natuto rin akong magpatawad sa mga taong umalis sa buhay ko kahit hindi naman sila humingi ng patawad dahil pinasa Diyos ko. Dahil pinatuloy kong maging malambot ang aking kamay na handang sumubok sa anumang hamon sa buhay. Yun lamang po, sir. Okay, John. Kung aking susumahin, yung ibinahagi mo bago lang tungkol sa 4 na karanasang yaon tungkol sa iyong pinakamasiding emosyon, ay parang DepEd agenda lang dyan. Matatag ulit mo. Matatag. Okay. Sa katatagan mo dyan ay talagang naipakita mo na kahit sa tingin mo parang wala nang pag-asa, para sa tingin mo parang negative na, pero talagang sinubukan mo, tiniis mo, at nagtiyaga ka, at ito po ay nagbunga ng tagumpay. Napakagandang pakinggan dyan. At alam po na nakatutok ang ating mga taga-subaybay, nakikinig, nanonood, na nakakapaghapag ka ng isang masustansyang pagkain, yung karanasan mo na makapagpapabusog po sa kanila. Okay? So, at saka, sir, sige po. At saka sir, naniniwala kasi ako sa redirection ng Diyos. Kasi may mga bagay na kahit gustong-gusto mo na, pero kung hindi para sa'yo, hindi talaga. Kasi alam mo na kung gusto talaga nila, gustuhin nila. Ganon. Yes, John. Nangyayari talaga yun. Ako mismo po ay makapagsasalita din ng sinabi mo, pero hindi pa yung oras na yun. Totoo yan. Kapag ang Diyos na yung kumilos, wala tayong magagawa kasi lahat ng ating sa buhay natin ay aalay natin po sa Panginoon. Okay? So dyan, dahil nananalo ka talaga sa mga patimpalak, sa mga pageant, sa mga search na yan, hihingi po ako sa iyo ng top 3. Okay? Top 3 na mga karanasan mo na hindi mo makakalimutan nung ikay nagsimulang mag-aral sa preschool, elementary siguro, hanggang sa senior high school dyan. Siguro yung 3 karanasan hindi ko makakalimutan ay ang initial ng aking pangalan, which is John Felix Lima or JFL. Kasi nung elementarya sa J o journalism or pamamahayag, doon kasi ako nagsimula sa pamamahayag ko na journey. Hindi ko malilimutan yon dahil doon ko na-realize na kailangan magpakatotoo ka. Hanapin mo yung katotohanan at maging objective ka sa lahat ng desisyon mo sa buhay. Kailangan mong pag-isipan ng mabuti. At dahil sa pamamahayag na iyon, kailangan mong sumunod sa kung ano nakakarapat kahit masakit man na katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magpapabago sa iyo. At ang susunod siguro yung F or nung junior high school ako is friendship. Friendship kasi hindi ko naman sinasabing hindi ko binavalue yung mga elementary friends ko, but na-experience ko sa junior high na magkaroon ng mga kaibigan na parating nagpapakatotoo. Sabi nga na sila yung gagabay sa iyo na maging ikaw kasi nga nasa adolescence tayo or pagbibinata or pagdadalaga, doon tayo na experience ng magbabarkada. Pero naalala ko rin ng sabi ng tatay ko na
nga na ikaw yung magdadala sa barkada mo patungo sa kabutihan. Hindi yung kaibigan ang dadala sa iyo patungo sa bisyo o kasakiman. At syempre, nung senior high school ako, siguro yun ay ang leadership. Alam ko na nung grade 7 pa ako nagsimula sa larangan ng leadership sa pag-apa ko bilang isang grade 7 representative sa aking paralan nung junior high, which is sa City High rin. Siguro yung na-realize ko lang sa senior high school na yung leadership ay hindi lang pala dapat na nasa titulo, nasa sarili mo iyon. Na ikaw dapat yung gumabay sa mga sumusunod sa iyo patungo sa magandang daan. Dahil hindi lang naman lahat ng gusto mo ay masusunod. Kailangan mo ring makinig sa mga opinion nila at maging open kayo sa isa't isa. Siguro yan yung mga hindi ko makakalimutan bilang isang estudyante dahil yan ang humulma sa akin, which is ang JFL, Journalism, Friendship, and Leadership. Yun lang po, sir. Oh, Jan, maganda yung acronym doon ha, JFL. Okay. At talagang nakikita ko talaga yan sa iyo, yung pagbubog, especially doon sa pagsulat, pagsasalita, public speaking, at marami pa kung iba. Maganda yung sinabi mo dyan kanina, yung tungkol sa yung ginagawang masama ng tao sa iyo ay ginawa mo sila, yung ganti mo sa kanila ay hindi masama, kundi kabutihan. And that is very biblical dyan kasi nabanggit yan po sa ating banal na kasulatan, overcoming evil by doing good. Kahit na ginagawan ka na ng masama, sige lang, gawan mo sila ng mabuti. Diba? Kasi yun talagang gusto ng Panginoon eh. Kasi hindi naman natin sila mababago kung gawan natin sila masama. Baka sumama pa sila ng grabe, no? So, just do good. Okay? Yun talagang nilalagay sa ating isipan. At magandang punto yun dyan sa ating mga taga-subaybay na kahit anong mangyari, kahit hindi magandang nangyari sa iyong paligid, sa iyong buhay, gawa ka pa rin ng mabuti. Kasi yun talaga ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Okay, dyan, dadako tayo sa isang segment ng ating programa which is Fill in the Blanks. Okay? So, magbibigay ako ng mga lipo, ng mga salita na kailangan mo lang dugtungan. Okay? So, yes, dyan, kung handa na, magsisimula tayo. Fill in the blanks number 1. My heart beats in blank. Siguro my heart beats in environment or sa kalikasan dahil sabi ko nga naging lakan ako ng kalikasan at siguro isa yun sa mga stewardship ko o gusto kong ma-achieve sa aking buhay na makatulong ako sa ating inang kalikasan at maibahagi ko yung aking kalaman. At nagpapasalamat nga ako kasi isa itong platform na masabi ko kung ano yung nais ko na simula ngayon ingatan natin ang ating inang kalikasan. Yes, John, I do agree, no? Naghihingalo ngayon ang ating inang kalikasan dahil sa kaliwat kanan nating pagsabotahe, pagsira, pagtapon ng basura, polusyon, walang kadisiplina sa sarili. So, dyan maganda yung advocacy mo, di ba? Naalagaan natin yung kalikasan. Number 2, nawawalan ako ng pag-asa kapag blank. Ang siguro nawawalan ako ng pag-asa sa mga problemang hindi maayos-ayos. Kasi na-experience ko na may mga tao talaga na kahit anong sabi mo na may problema sa kanilang pag-uugali ay hindi talaga sila nakikinig. Siguro yung masasabi ko lang is kahit ganun, wag mo silang isipan ng masama kasi gumawa ka pa rin ng mabuti dahil baka sa isang araw ma-realize din nila na mag-reflect sila sa kanilang sarili. Kaya sabi kong nawawalan ako ng pag-asa kasi hindi talaga ikaw yung makakatulong sa kanila. Kaya kailangan mo talagang mag-let go. Ganon. Yes, John. Maraming salamat doon. Di ba? Gawan pa rin ng mabuti, di ba? Kaya maganda yung natin yung hashtag kaputihan. Okay. Fill in the blanks dyan. Number 3.
Nais kong magbakasyon sa blank lugar ito. Kung nais ko man magbakasyon ay siguro sa Singapore. Kasi nakita ko doon na kahit gaano sila ka-urbanized yung kanilang lugar ay makikita mo pa rin may mga puno kahit sa buildings. Nakikita ko yun sa social media, kahit sa Facebook, na kahit urbanized na sila na city ay may mga puno ka pa rin makikita. Ganun. Kasi sabi ko nga, my heart beats in environment. Hindi naman ibig sabihin na puro kagubatan lang. Okay rin yung sibilisasyon or urbanisasyon or pag-unlad. Ngunit wag lang natin kalimutan si ng kalikasan. Ganun. Kasi kaya gusto kong pumunta sa Singapore. Singapore talaga. Okay. I know, makakapunta ka riyan by God's grace. Next, John. Next, fill in the blanks. My greatest fear is blank. Siguro yung greatest fear ko ay sabi ko nga mawala ng tao na nasanay na ako na andyan siya palagi sa akin. At yung ginawa ko lang is ipinasa Diyos ko lang na sana magkakaroon ako ng gabay na mapatawad ko yung mga taong yun kahit hindi na sila humingi ng patawad sa akin. Ganun. Yes, John. Forgive and forget. Diba? Ano lang, para magkaroon po tayo ng tunay na kapayapaan, peace of mind. Okay? Next, fill in the blanks, John. Ang kursong kukunin ko sa kolehiyo ay blank. Ang kurso na kukunin ko sa kolehiyo ay isang chemical engineering or inhenyerong chemical. Kasi sa palagay ko, doon ako makakaroon ng knowledge tungkol sa paano ako makakatulong sa field ng industry at gagamitin ko iyon para makatulong sa kalikasan. Kaya mag-aaral ako magpupursue ako ng chemical engineering sa UP or sa UPB. Wow! Inhinyero, kailangan natin yan sa kasalukuyang henerasyon. And the last question, or the last fill in the blanks dyan ay, kung makapag-time travel ka sa nakaraan, sa aling panahon o sa panahon na blank? Siguro kung makakapag-time travel ako, yun ay makabalik ako sa pageant ng Mr. and Miss... pageant ng Lakan at Lakambini ng Kalikasan noong 2023. Hindi dahil may gusto akong ayusin, kundi gusto kong ma-experience ulit ang kasiyahan na naramdaman ko noon, yung excitement na naramdaman ko at yung feeling na magkakaroon ka ng platform sa anong gusto mong sabihin kasi nga inclined ako sa kalikasan, kaya gusto kong ma-experience ulit yun. At siguro may dalawa kasi yun. Siguro yun yung sana yung mga taong sabi ko nga, yung taong nawalan nung nasanay ako, yung nagawa ko sana ng paraan na magstay sila kahit na hindi na ako maging rason ng pag-alis nila. Ganun sir. Okay, God allows talaga dyan minsan sa buhay natin na may mawawala. Pero take note, kapag may nawala, may dumadating. Okay. At mas maganda pa yung dumadating. Di ba? Alam kasi ni Lord yung the best para sa atin. Just trust in Him. Okay, so dyan, makabuluhan at makahulugang pagtatagpo po ang naganap mga kabuhay. At tapos na po kami. Napaka-simple, ngunit sabi ko kanina, rock na rock. Dahil nakilala natin ang lubusan, ang isang student leader, at lagi na nanalo sa mga patimpalak, lalong-lalo na sa mga search at mga pageant na ito. Sa ating mga kabuhay na taga-subaybay, bago po tayo magtapos, huwag po kayong makalimot na i-like at share po ang ating mga video at lahat ng mga post sa ating page upang marami pang mga kabuhay natin, no? Ang ating matutulungan, may inspire at talagang mapalawak ang kanilang kamalayang positibo
sa ating lipunang ginagalawan. At syempre po, huwag ninyong kakalimutan na kumuha po ng aklat just for 200 pesos ay mababasa po ninyo yung mga karanasan po, mga kakaibang mga pangyayari na talagang minsan hindi ko iniisip na maganap, ngunit nangyari by God's grace. Jan, di ba nakakuha ka na nito? Oo, sir. I highly recommend yung book na yun kasi ang ganda ng kwento. Marami kang matutunan talaga. Yay! Thank you so much, Jan. At talagang hindi po yan sa kulitan, guys, dahil sila mismo po ang nagsasabi na na-inspire sila sa aklat ko na ito. Okay? So, message lang po sa ating Facebook page at kami na po yung bahala. Okay? At Jan, dito na po nagtatapos sa isa na namang pagtatagpo programang Hay Buhay. Any parting message dyan sa ating mga taga-subaybay? Sana meron kayong napulot sa mga sinabi ko at palagi niyong tandaan na magpakatotoo lang kayo dahil kayo ay kayo at palagi niyong huwag kalimutan ang Diyos naggagabay para sa inyo. So maraming salamat, huwag niyong kalimutan yung sinabi ni Sir na i-like at i-share yung page at sana napanood niyo hanggang matapos yung video na ito. Yes, Jan. Amen and Bye-bye. amen. Si Lord talaga ang kumikilos sa ating Facebook page na ito. At thank you so much, guys, for watching sa ating Facebook page. Dito po sa Hay Buhay, ang buhay na walang kwento ay walang kwenta. Kaya kami po ay nag-iiwan sa inyo ng kwento mo, ikwento mo. Dito lang yan sa Hay Buhay. Thank you so much and may God bless us all. Diyan, maraming Thank you. salamat. Maraming salamat po.